Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magsisimula na po ang ating pulong panalangin. At amin pong pinapapatid na lingid po sa kaalaman ng bawat isa na ilan sa ating mga kapatid ang pagkatapos ng ilang minuto ay tinitigil na ang kanilang panunood o kaya naman ay pagkatapos ng sermon ay tumitigil na rin sa panunood. Mga kapatid, huwag po natin ito ituring na isang simpleng gawain lamang. Ito po ay ating kapahayagan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po sa oras na ito, ating ihanda ang ating puso't isipan, ang ating buong sarili para sa ating Diyos. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na sinunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siyang punghandugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa gabi ito, kami patuloy na nagpapasalamat at nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Salamat, Ama, dahil muli pinagbigyan mo kami, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon. Manalangin sa iyong banal na harapan ng sama-sama. Ama, bagamat kami ay hindi magkakasama sa iyong bahay, sambahan, naway patuloy pa rin namin damhin ang kabanalan ng gawain ito. Huwag namin ituring ito na isang simpleng gawain lamang, kundi kapahayagan ng aming pananampalataya sa iyo. Maging kapahayagan ito ng aming pagpapasalamat sa iyo, ng iyong pag-iingat sa amin, at sa iyong walang sawang pagpapala sa amin ng iyong provisyon at pagsama sa amin sa panahon na kami sinusubok at nahihirapan. Ama, patuloy mo kaming gawing sabik na umawit sa iyong banal na harapan. Manalangin kasama ang aming mga kapamilya at makinig ng iyong banal na mensahe. Pakalinisin mo po ang aming mga puso sa oras na ito, upang aming maunawaan ng ayos kung anong yung nais ipahayag sa amin sa gabing ito. At kami rin naman ay iyong hulmahin na masunod ang iyong kalooban na iyong pinapahiwati sa amin sa mga oras na ito. Ama, samahan mo po kami hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na aming maparangalan sa kung paano namin ituring ang gawain ito. Purihin ka po sa gabing ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.
like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit of your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask. Lord, we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon 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 me. Let your Ang talatang batayan po ng mensahe sa gabing ito ay ating makikita sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaluin sila ng Diyos.
Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Tayo po'y pinagpala na sa pagkakarinig ng salita ng Diyos at idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos na aming magulang, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo sapagkat sa kabila ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, hindi mo ginawang maging dahilan na mahinto ang pagdaloy ng iyong mga salita sa aming buhay. Nang sa gayon, sa pamamagitan nito, kapulutan namin ito ng kalakasan, kaaliwan at pag-asa sa aming buhay. Ang mamadal, dalangin namin kung gayon ang iyong mga salita ay mabalagi sa aming puso. Tulungan kami ng Santong Espiritu kung paano namin ito ipamumuhay. Nang sa gayon, marami pa rin kaming taong maabot na mai-influensya din naman ng pananampalatayang itinuturo mo sa amin sa tulingan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, magpapatuloy po tayo ngayon sa ating pagbubulay-bulay tungkol sa Beatitudes. Kung ating pong bubulayin ang Beatitudes, makikita po natin na ipinahayag ito ng ating Panginoon na mayroong sinasabing definite progression and logical order. Makikita po natin na ang naunang pagpapala ay tumatalakay sa nararapat na pag-uugali ng mga kabahagi sa kaharian ng Diyos. Ang naunang apat na mga pagpapala ay tumutukoy sa panloob na prinsipyo ng buhay ng ating puso at kaisipan. Pinatutungkol ito sa kung paano tayo makikitungo sa ating Diyos. At ang huling apat na pagpapala ay ang ating panlabas na kapahayagan ng naunang apat na pagpapala. Silang mga aba sa espiritu at mga nagdadalamhati sa kanilang nagawang kasalanan na nakadarama ng malalim na pangangailangan ng habag ay tiyak na magkakaroon din ng mahabaging puso. Silang mga nagdadalamhati ay kakikitaan din ng pakikiramay sa mga nagdadalamhati. Silang mga nagpapakumbaba ay makadarama din ng nadarama ng kanilang kampang dapat kaawaan. At silang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ay magkakaroon ng makatuwirang pangdama sa nadarama ng kanilang kapwang naghahanap ng kalinga at ng inuusig dahil sa katuwiran. Makikita po natin mga kapatid na doon sa mga taong malinaw na nakakakita ng kanilang totoong abang kalalagayan sa buhay at mayroong mataas na pagpapahalaga ng kahabagan na ibinigay sa kanila ng Diyos, ay siya lamang ang magkakaroon din ng totoong pagpapahalaga sa kalalagayan ng kanilang kapwa. Ipinakikita sa atin ng mga pagpapala o Beatitudes ang natural na kapahayagan ng totoong mayroong karanasan ng kabutihang loob ng Diyos sa kanilang buhay. May tatanong natin, ano ba yung sinasabing kahabagan sa Beatitudes? Ang salita pong habag unang-una mga kapatid ay galing sa salitang elio o sa salitang Grego. Ito daw po sabi ng mga theologian ay medyo kahawig ang expression nito ng biyaya o charis. Makikita po natin sa Bagong Tipan na mukhang magkasalimbayan po ang dalawang salitang ito. Gayunpaman, ang pagkakaiba po nito ay dahil ang biyaya ay kapahayagan ng kabutihang loob na ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat nito. At ang habag naman ay isang moral na kalidad ng pagpapadama ng kabutihang loob para sa mga nangangailangan ng awa. Maaari po itong tumukoy sa kabutihang loob ng Diyos sa tao o ng tao sa kanyang kapwa. Ang kabagan po ay hindi simpleng emosyon, kundi tugon sa nakikita nating pangangailangan ng ating kapwa. Makikita po natin na ang biyaya ay may kinalaman din naman sa pagtubos ng tao mula sa kasalanan. Ngunit ang habag
ay may kaugnayan sa kondisyon ng tao sa kanilang miserableng kalalagayan. Ito'y tumutugon sa kalalagayan ng taong lugmok sa kasalanan. Ito ay may kasamang pagkilos at pagsisikap na maibsan ang nadaramang pagdurusa ng kapwa. Ang biyaya naman ay kapahayagan ng pag-ibig sa tao sa panahon na hindi sila nito karapat-dapat. Ngunit ang awa o habag ay resulta ng pagkilos ng biyaya sa tao. Kaya napakahirap pong tingnan kung anong pagkakaiba ng dalawang ito. Ang awa ay kapahayagan ng pag-ibig upang abutin silang mga nasa ibang kalagayan na nangangailangan ng kaligtasan. Nagpapahayag ito ng kabutihang loob sa nangangailangan nito. Marahil ang pinakamaganda po mga kapatid na kapahayagan nito ay ang kwento ng mabuting Samaritano sa Lucas 10. Hindi ko na po yan ikikwento sa atin lahat sapagkat alam na natin ang kwento nito at masisense natin lahat kung gaano kaganda ng pagpapahayag doon ng awa ng isang tao na nagbigay ng kanyang awa doon sa nangangailangan ito. Sinasabi po sa Mateo 5:7, pinagpala ang mga maawain dahil sila ay kaaawaan. Mauunawaan po natin na ang pananalitang ito ay hindi kailanman tumutukoy doon sa mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa na may damdamin o intensyon dapat silang i-regard sa kanilang ginawa. Katulad po ng nakikita natin na nakabandera ang kanilang ginagawa at masaya silang pinupuri ng kanilang nagawan pagtulong. Nakikita po natin ito mga kapatid madalas sa social media na nakalagay doon na parang nagpapakumbaba, na touch, pero ang intention ay upang makuha ang intention ng lahat ang attention ng lahat upang sila ay purihin. Malinaw na ipinauunawa sa atin na ang habag ay isang mahalagang kapahayagan ng banal na pag-uugali na kung saan ang Diyos ay kasama ng taong gumagawa nito, na mayroong kagalakan sapagkat nauunawaan ng taong gumagawa nito, na ang kanyang ikinikilos ay bunga lamang ng kabutihang naranasan niya mula sa Diyos, na totoong pinanggagalingan ng dalisay ng walang hanggang kagandahang loob. Kung kaya makikita po natin na ang taus-pusong pagsasagawa ng awa sa kapwa ay hindi kailanman naghahangad na mapuri o mapahalagahan dahil ito ay tinitingnan niyang bunga ng awa ng Diyos sa kanyang buhay. Kung gayon, ang ikalimang pagpapalang sinasabi ng Panginoong Hesus, makikita natin mga kapatid na isa rin naman itong rebuke, pagsasaway, doon sa naman nagpapakitang sila'y may mabuting puso. Dahil itinuturo nila ang mabubuting gawain, katulad ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Ito'y tumutukoy doon sa mga tao o kaya sa mga makapangyarihan doon sa loob ng templo na nagtuturo ng batas ni Moises. Ngunit ang layunin na sila ay dapat kilalanin ng pamayanan na sila'y mabubuting tao. Katulad ng mga pinakikita ng mga Pariseo noon at ng iba pang may katungkulan sa templo na mataas ang tingin nila sa kanilang sarili dahil ang pagtingin sa kanila ng tao, ang inaakala nilang pagtingin sa kanila ng tao, sila'y mabubuting tao. Sa ganito pong diwa, mauunawaan natin na sinasaway nito iyong mga taong laging mayroong hinanakit dahil iniisip nilang hindi napapahalagahan ang kanilang mabubuting mga ginagawa para sa kanilang kapwa. Sinasaway nito yung mga gumagawa ng sinasabing awa sa kanilang kapwa, ngunit naghihinanakit kung sa tingin nila ay hindi sulit ang sukli sa kanya
nang ginawa niya ng awa. Isa pa rin mahalagang bagay na pinakikita ng pagpapalang ito, na huwag nating titingnan na kaya tayo ay gagawa ng awa para sa kapwa, para lamang kaawaan din tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang ganitong kaisipan ay nagbubunga sa atin o magbubunga sa atin ng pananaw na ang kaligtasan ay makukuha sa paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Sa ganitong kaisipan, hindi na natin makikita na ang kaligtasan ay isang biyaya sa atin ng Diyos. Manapay, makita po natin na ang ating pagiging maawain sa kapwa ay bunga sana o laging bunga ng karanasan ng natin ang awang nagbuhat sa Diyos na nagbubunga din sa atin ng kabutihang loob para sa ating kapwa. Ito yung uri ng awa, mga kapatid, na naghahatid sa atin o ginagawa sa atin din ng Diyos upang madama natin kung gaano kaganda ang kanyang pagliligtas na ginagawa sa atin. Kung kaya sa karanasang ito, nabubuksan ang ating sarili doon sa mga nangangailangan at ito ay nagtutulak sa atin lagi upang gawin ang mabuting bagay sa ating kapwa. Makikita po natin, mga kapatid, na ang awa ay kapahayagan ng binagong pagkatao natin. Uulitin po natin. Ang totoong kapahayagan ng awa ay naipapahayag ng isang tao binago ang kanyang pagkatao ng Diyos. Nagiging natural sa kanya ang gawain ng kabutihang loob. Normal niyang natututunan na dumama ng mga nadarama ng mga taong nagdurusa na nasa abang kalalagayan ng buhay. Natututo din tayong magdalamhati kasama ng mga nagdadalamhati. Ang awang ito ang nagtutulak sa atin upang patawarin din natin yung mga taong nagkakasala sa atin sa pagkakaunawa na kinakailangan din nila ng tulong upang mabangon at maalis mula sa kanilang kinalulugmukhang kasalanan. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, nang tayo ay nangangailangan ng kapatawaran, nang tayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kung kaya nararapat din na ang layunin lagi ng ating paggawa ng awa ay ang mabangon din at mahalo ang ating kapwa mula sa kanilang kinalulugmukhang miserableng buhay. At maghangad tayo sa kanila na maranasan din nila ang buhay na ipinaranas din naman sa atin ng ating Diyos. Isang buhay sa ilalim ng kanyang pag-iingat. Katulad po ng sinasabi doon sa Aklat ng Judas, Kabanatang 1, mga talatang 22 at 23. Sabi doon, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Tingnan niyo, mga kapatid, yung mga nag-aalinlangan, ibig sabihin doon, yung laging may duda sa buhay. Agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Ito yung mahihina natin, mga kapatid. Kabilang doon sa mahihinang yon, yung mga nagkakasala sa atin, yung mga nagkukulang sa atin, yung mga tao minsan na tinatanong natin, bakit hindi ito muna? At sabi pa, ang iba na may kaawaan ninyo, nang may kasama rin takot o kaya pag-iingat, kasuklaman ninyo pati ang damit nila na bahiran ng kahalayan. Ano po ang ibig ipaunawa niyan sa atin ang mga salitang yan? Ipinauunawa sa atin, mga kapatid, na huwag tayong hihinto gumawa ng kabutihang loob, na huwag tayong hihinto na mahabad doon sa mga tao. Ano man ang kanilang kalalagayan o ginagawa sa buhay. Na kahit na, mga kapatid, yung mga taong gumagawa ng karumal-dumal na bagay, na pinauunawa sa atin, kaumihan natin yung kanilang damit na nabahiran ng kahalayan. Anong ibig sabihin? Yung mga gawang masama ang kamuhin natin, pero hindi yung tao. Napaka-noble utos ito sa atin ng Diyos.
yung ganitong kapahayagan, mga kapatid, ng awa. Alam ninyo, hindi kailanman magagawa ng sino mang taong hindi nagpapahalaga sa ibinigay sa kanyang awa ng Diyos. Maaari gawing argumento ng ibang tao na may mga tao silang nakikitang hindi naman nananampalataya sa Diyos, na mas pa ang kabutihang loob na ginagawa sa kanilang kapwa kaysa doon sa mga nagsasabing nakakilala sa Diyos. Maaari nga pong totoo na mayroong taong matulungin doon sa mga nangangailangan, na naging kultura nila makiramay sa mga nagdadalamhati na kapwa nila, marunong magpatawad. Ngunit ang lahat ng ito ay sinasabing simpleng natural na pag-uugali na walang kaugnayang espiritual, mga kapatid. Huwag po nating ipagkamali ang natural na gawain ng tao sa gawaing itinuro sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang itinuring na mga anak. Maaari nga mas maging kapuri-puri sa mundo ang ginagawa ng mga taong gumagawa ng kagilagilalas na mabubuting bagay sa kanilang kapwa. Na pagkaminsan kahit man tayo kapag nakikita niyon ay nakapagsasabi natin nakapuri-puri nga sila. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, malaki pa rin ang kaibahan ng paggawa ng taong nakakilala sa Diyos. Maaaring ang paggawa ng taong nakakilala sa Diyos sa kanyang kapwa ay hindi mga kapuna-punang bagay. Dahil maaaring ito'y mga simpleng bagay lamang. Ngunit ang pagkakaiba ay dahil ang ginagawa ng mga taong nakakakilala sa Diyos ay nagbubunga din ng pagkakilala sa Diyos at ikaliligtas ng buhay na higit na hindi hamak, na mas mahalaga kisa sa ipinagdiriwang ng mundong kabutihang ginagawa ng kinikilala nilang mga mabubuting tao. Sapagkat ang kanilang kabutihan ay hanggang doon lamang hahanto sa ikapupuno ng pangangailangan ng buhay ng mundong ito. Ngunit hindi sa kabutihang loob na kayang ihandog ng isang tao na nakakakilala sa Diyos, na humahanto sa ikaliligtas ng kaluluwa ng isang tao. Bilang mga mananampalataya, ang ating ginagawang hubag sa kapwa o anumang kabutihang loob ay kinikilala lagi natin na bunga lagi ng Kristong nabubuhay sa ating buhay. Lagi itong expression ang sinasabi natin, gratitude. Kaya mga kapatid, nauuga po ba ang buhay natin ng sobrang pagkabang? Tayo ba ay umiiyak kasama ng mga nagdadalamhati? Mga matyaga ba tayo sa mga taong hindi katyaga-tyaga? Kung gayon, gawin natin ito sa ikabubuti lagi o sa kabupuri lagi ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Dahil ito ang ating pagkakaiba sa kabutihang ginagawa ng hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat sila gumagawa at sila'y tumatanggap na ng kapurihan sa mundo ito. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit ang mga anak ng Diyos, uulitin natin, gumagawa lagi. Ngunit ang kapurihan nito ay nauuwi lagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito rin po natin kung gayon matatasa ang ating sarili. Kung ang ating bang ginagawa na sinasabi natin kagandahang loob sa mga nangangailangan ng habag ay mula sa sanlibutan lamang o bunga lamang ng makasanlibutang kultura o pag-uugali o bunga ng ating pagkakilala sa Diyos. Alalahanin po natin lagi, mga kapatid, na ang awang bunga ng karnal na tao ay kusang natatapos at matitigil pagdating ng panahon. Ngunit ang awang bunga ng banal na Espiritu sa isang taong nakakakilala sa Diyos
ay hindi kailanman mauuga ng anumang karanasan sa mundong ito. Hindi ito matatapos sapagkat ito'y manggagaling o nanggagaling lagi sa Diyos na siyang bukal ng walang hanggang awa. Ang awang makadiyos ay laging nagbubunga ng sinasabing restoration ng buhay ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, balikan po natin ang kaunti ang banal na kasulatan. Makikita po natin ang lahat ng taong marunong magpatawad o marunong mag-restore ng kanilang kapwa. Makikita natin na sila lahat ay marunong ding maawa. Awa na ginagawa upang mabigyang pagkakataon na makabangon ang kanilang kapwa. Ilan po sa mga tao ang makikita natin sa banal na kasulatan na gumawa nito o may konkretong mga ginawa nito ay sina Abraham. Makikita po natin mga kapatid na si Abraham ay naawa sa kanyang pamangkin na si Lot. Na kung tutusin natin mga kapatid, may nagawa sa kanyang kasalanan si Lot. Kaya nga sila naghiwalay. Pero dahil sa awa, iniligtas niya si Lot sa mga taong kikitil sana sa buhay ni Lot. Awa din ang rason kung bakit pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. At dahil sa awang ito, sa mga kapatid niya umapi sa kanya at nagbenta sa kanya doon sa mga mangangalakal ng alipin, nirestore niya ang kanilang mga buhay. Awa din ang nagtulak kay Moises na patawarin at ipanalangin gumaling ang ketong ng kanyang kapatid na si Miriam, na nagrebelde sa kanya at sa Panginoong si Yahweh. Marami pang mga alagad ng Diyos na katulad ni David at marami pang mga kilalang tao na nagpahayag ng pagpapatawad, pagbangon sa kanilang kapwa dahil nasa kanilang makadiyos na awa. Sila ang nagpapahalaga sa awa ng Diyos sa kanilang buhay ay marunong maawa, awang laging handang magpatawad. Sinasabi po sa mga pagpapalang Beatitudes na ang mahabagin ay pagpapalain at kahahabagan din ng Diyos. Sinasabi po ng mga theologians na hindi ito sukling gantimpala, kundi resulta ng karunungan ng Diyos, bahagi ng naturalesang inilagay ng Diyos, na kung saan sinasabing anuman ang tinanim natin, yun din ang ating aanihin. Nandoon yung sinasabing law of reciprocity. Kasing kahulugan po ito mga kapatid ng sinasabi doon sa Mateo 7:2 na ganito po ang pagkakasabi. Hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. There is a law of reciprocity. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. At sa Kawikaan 21:21, nagsasabi rin ng ganito, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, makakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Sinasabi din po mga kapatid, na sila ay kahahabagan ng Diyos. Ano po ang dapat natin maunawaan sa salitang ito? Meron pong ilang bagay akong inilagay. Una, makikita natin na ito ay, yung kahabagan ito, ay may panloob ng benepisyo sa atin. Dahil sinasabi rin po sa Kawikaan 11:17, ang maawing puso ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa. Ibig sabihin, kung ikaw ay may mabuting loob sa iyong kapwa, habang ginagawa mo yan sa iyong kapwa, ginagawa mo rin ito sa iyong sarili. Ipagkakalob sa kanila ng Diyos yung sinasabing satisfaction sa kanilang mga ginawang kabutihan. Na kung saan kailanman na hindi makakamtan ng isang taong sakim at makasarili. Siyang naaawa sa luka. Mapalad sila. Sabi ng Kawikaan 14:21. Ikalawa mga kapatid, kaaawaan din sila mga kapatid ng kanilang kapwa. Hindi man yung taong kinaawaan nila ang gumawa sa kanila ng awa,
Ngunit patuloy na may kikilusin ng Diyos na tao upang sa panahon na tayo'y nangangailangan din ng awa o ng kalinga ng ating kapwa, meron laging tao gagawa nito sa atin. Ang ikatlo, tatanggapin niya ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ang gagawin niya mismong kasangkapan upang ang kahabagang nagliligtas ay makamit natin. Ito ang ibig sabihin, kakamtin nila ang kahabagan ng Diyos. Kung nais po natin mga kapatid, kung gayon mahayag ang kabutihan loob ng Diyos sa ating buhay, maging ugali natin ang maging mahabagin. Dahil kung meron mang kagagalakan ng Diyos na kapahayagan ng buhay, ito ay ang pagiging mahabagin ng kanyang mga taong pinili. Sapagkat hindi mahirap magmahal sa kapwa ang taong mahabagin. Kailanman na hindi mang-aapi o magsasamantala sa kapwa ang isang tao, may maka-Diyos na kahabagan. Sa madaling sabi mga kapatid, masusunod nila ang prinsipyo ng buhay at ito'y aanihin niya sa takdang panahon na gagawin ng Diyos. Tandaan po natin na ipinakita ng Diyos ang kanyang kahabagan ng tayo'y mga makasalanan pa, nang tayo'y nangangailangan pa ng habag dahil tayo nakabilad sa kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin bilang kapahayagan ng kanyang hindi masusukat na kahabagan para sa atin. Sa bawat araw at sa bawat sandali, minarapat niya na tayong maging kabahagi ng kanyang habag kahit sa mga panahon hindi na tayo nito karapat-dapat. Maging ang lahat ng pagpapala, kung titingnan natin mga kapatid, yung lahat ng pagpapalang tinatanggap natin sa araw-araw, lahat ng ito ay kapahayagan ng kanyang hindi maliri na habag sa atin dahil tayo kanyang mga anak. Hindi po ba mga kapatid, marapat din lamang na tayo ay maging mahabagin sa mga nangangailangan nito. Sa mga nagkukulang o nagkakasala sa atin, na nangangailangan ng ating awa sapagkat sila'y nangangailangan ng ating kapatawaran at pangunawa. Pakatandaan po natin, nasa atin ang lahat ng pagkakataon upang makagawa nito. Tingnan po natin, ang ating mundo ay punong-puno na ng sama ng loob, galit, kapaitan ng buhay. Ngunit maaari tayong makaambag sa pagpapala ng Diyos upang maibsan ang kapaitan na kanilang nararanasan. Sa ating munting kapahayagan ng sinsirong pagmamalasakit at pagtulong dahil sa pagkaawa, magagawa natin ito. Ang mga ito, mga kapatid, ay isang malaking bagay na nakikita ng Diyos kung gagawin natin ang lahat ng ito para sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Amen. At narito po ang ating mga ipapanalangin sa oras na ito. Ang una po, ipanalangin natin na patuloy tayong kalooban ng espiritual na katatagan at bigyan ng karunungan upang makatugon sa ating tungkulin sa gitna ng mapanghamong panahon. Pangalawa po, pagkakaloob ng Diyos sa mga lider ng iglesia ng karunungan at malinaw na direksyon para sa panahon na ito ng pandemya crisis. Pangatlo po, higit na katatagan ng relasyon sa loob ng bawat Kristiyanong tahanan. Pang-apat po, kagalingan ng mga kapatid na mayroong sakit sa mga panahong ito, tulad po ni Tatay Efren, Nanay Elfie, at ni kapatid na Alex Fenomeno. Panglima po, idalangin natin ang mga gawain ng ating iglesia, tulad po ng prayer meeting, family Bible study, worship service po, at ang iba pa pong ministeryo ng ating iglesia. Pang-anim po, ang BLDA at ang iba pang mga paaralan na pagpalain ng Diyos na magkaroon ng sapat na enrollees
at matugunan din naman ang pangangailangan ng lahat ng kawani para sa pangangailangan din ng kanilang mga pamilya. Pangpito po, idulog natin sa Panginoon na tayo ay patuloy niyang pagkalooban ng kanyang mga probisyon upang matugunan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. At ang panghuli po, karunungan at kaaliwan para sa bawat pamilyang maaaring dumaranas ng mabibigat na problema at pagsubok. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo sa gabing ito. Patuloy na dumudulog sa pananalangin. Napagkalooban mo ang bawat isa ng espiritual na katatagan na sa pamamagitan ng pakikinig at pagbubulay ng iyong mga salita, maging matatag kami sa pananampalataya habang dumaranas ng mga pagsubok at hamon sa buhay na ito. Pagkalooban mo po kami ng karunungan kung paano mabuhay sa gitna ng naranasang pandemya na ito. Salamat po, Panginoon, na kami ay nakakarinig ng iyong mga salita, dahilan upang lalo kaming tumatag sa aming buhay espiritual. Salamat po sa mga gawain katulad ng prayer meeting, family Bible study, Sunday service na patuloy na amin pong nararanasan sa mga gawaing ito. Dinadalangin din namin na pagkalooban mo po ang mga leaders ng UACC Church ng karunungan upang maging malinaw ang direksyon kung paano lalong maging maayos ang pamumuno ng iglesia ng UACC. Lalo na po ngayon na nasa panahon ng pandemya. Panginoon, ang karunungan na nagbubuhat sa inyo ang ipagkaloob mo po sa bawat leader ng iglesyang ito. Maayos na malakaran kung ano ang kalooban mo. Salamat po sa buhay ng aming mga tagapangunang pastor, mga konsilyo, mga elders, mga deacons, Christian educator, at mga organisasyon ng kababaihan, kalalakihan, at kabataan. Pagpalain mo po sila at patuloy na gabayan kung paano lalong maging maayos ang UACC Church. Wisdom and knowledge ang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa kanilang namumuno. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at aming Panginoon, patuloy po kami, O Diyos, na nagpapasalamat sa kabutihan, katapatan, at pagmamahal niyo po sa aming mga buhay. Patuloy din po namin na idinadalangin sa iyo, O Diyos, ang bawat Kristiyanong tahanan, Panginoon, na nawa, O Diyos, ay ang patuloy na maayos na relasyon ng bawat pamilya, patuloy na katatagan ng pananampalataya namin sa iyo, O Diyos. Bigkisin niyo nawa ng pag-ibig, pagkakaisa at pagtutulungan at magkasama-sama lagi sa mga gawain ng Iglesia. Panginoon, patuloy din po namin, O Diyos, na idinadalangin sa iyo ang bawat mga kapatiran po namin na may mga karamdaman sa buhay po ni Tatay Efren, O Diyos, na nawa ay patuloy ang kalakasan, kagalingan, Panginoon, ay maranasan niya, Panginoon, sa iyo pong biyaya at pagpapala. Gayon din naman po, O Diyos, sa buhay ni Nanay LP at ng kanya po mga anak, Panginoon, nawa, O Diyos, ay pagkauluban niyo rin po sila ng kalakasan at kalusugan upang patuloy, nawa, O Diyos, na maging maayos po, Panginoon, ang kanilang pag-aalaga sa buhay po ni Tatay Efren. Gayon din po, nawa, O Diyos, patuloy din po namin ay dinadalangin sa iyo sa buhay po ng mag-asawang Ate Marieta at Kuya Jerry. Ang patuloy, nawa, O Diyos, na kagalingan at kalakasan din po, Panginoon, ay maranasan ng mag-asawa. At patuloy din, O Diyos, na maging maayos na po ang blood pressure ni Ate Marieta, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay pagkalooban niya po siya ng patuloy na kapanatagan lagi ng kanyang kaisipan, Panginoon, at damdamin upang hindi po, Panginoon, pabago-bago, Panginoon, ang pagtaas at baba, Panginoon, ng kanyang blood pressure, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay patuloy niyo po silang lukuban ng iyong banal na dugo, Panginoon, at patuloy na samahan ng iyong
banal na Espiritu, Panginoon. Maging o Diyos sa buhay po ni Kuya Alex Filomeno, Panginoon, na siya, Panginoon, ay nagda-dialysis, Panginoon. Nawa o Diyos ay pagkaluban mo rin siya, Panginoon, ng maayos din po, Panginoon, na pangangatawan, kalakasan at kagalingan at kalusugan, Panginoon. At patuloy din po nawa o Diyos na katagpuin niyo po nawa ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoon. Higit o Diyos ang kanilang pong pamilya, Panginoon, na nawa ang patuloy na katatagan din po o Diyos ng kanilang pong pananampalataya sa iyo. Panginoon, marami pong salamat o Diyos. At patuloy din po sa buhay ni Ate Mita na nawa, Panginoon, ay patuloy din po ang kanyang nabaling braso ay manumbalik muli sa maayos, Panginoon, at patuloy na malakas din po, Panginoon, yung kanyang manumbalik muli yung kalakasan din po ng kanyang kaliwang braso, Panginoon. Na nawa ay wala po itong masirang ugat, Panginoon, o mabaling buto, Panginoon, kundi o Diyos, manumbalik muli, Panginoon, yung maayos, Panginoon, na kanyang nabaliang braso, Panginoon. Lord, tunay na o Diyos na ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, sa amin ng lahat, Panginoon. Ano man o Diyos ang aming po mga pinagdaraanang ito, kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin lagi ng kapag-asahan at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo po, Diyos, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pananalangin. O Diyos, patuloy na kami ay lumalapit at dumudulog sa iyo. Patuloy na dumadalangin kami, Panginoon, ng iyong probisyon upang matugunan, O Diyos, ang aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy, O Diyos, na kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyong paanan. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbuhos, Panginoon, ng mga pagpapala, O Diyos, sa aming mga tahanan, Panginoon, sa aming mga pamilya. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang uri, O Diyos, ng sakit at karamdaman, at patuloy, Panginoon, ng iyong probisyon, Panginoon, na igawad mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Ganon din, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, O Diyos, ang karunungan, Panginoon, at kaaliwan, Panginoon, sa bawat mga pamilya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy na i-comfort mo kami, Panginoon, yakapin mo kami, O Diyos. Igawad mo, Panginoon, ang kapayapaan, O Diyos, ang kagalakan sa aming mga puso, at patuloy na ang presensya mo, Panginoon, ang siyang dumaloy, Panginoon, sa aming mga buhay at ang iyong kalooban. Kaawaan mo kami, aming Panginoon. Ikaw ang siyang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Sa iyo namin, O Diyos, dinadalangin, at sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang bawat mga pagsubok, Panginoon, at mga problema, Panginoon, na aming kinakaharap. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, sa gabi ito. Amin po, Panginoon, tinataas sa iyo ang aming pong gawain sa aming iglesia, Lord God. Ang aming pong prayer meeting. Dalangin po namin, Panginoon, na maging karapat-dapat, Panginoon, ang bawat isa sa aming pangangailangan, Panginoon. Dalangin din po namin na gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, para maipanalangin, Lord God, ang aming mga kapatiran, ang aming bansa, Panginoon, at ang mga tao, Lord God, na dumaranas, Panginoon, ng mga pagsubok, Lord God, sa panahon ito. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa gabing ito, ang aming pong Family Bible Study. Salamat, Panginoon, dahil sa ganitong gawain, Lord God, kasabay ng aming pagkatuto, Panginoon, ay kasama namin, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon, na makapagbulay, Panginoon, ng mga salita. Dalangin po namin na sa bawat pamilya, Lord God, na tahanan, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Lord God. Ikaw ang patuloy na magbigay ng lakas, kaunawaan, at patuloy na pagsama mo, Panginoon, ang aming pong dalangin. Dalangin din po namin, aming Diyos, ang aming lingguhang pananambahan. Lord, salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan sa mga gawain ito.
Salamat po sa karunungan na ibinibigay mo. Salamat po sa buhay ng mga anak mo, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, sa gawain ito. Ang aming pong panalangin, Panginoon, magpasimula sa mangunguna, Lord God. Karunungan na nagmumula sa iyo, ngayon pa lang po ihanda mo ang kanyang sarili, Panginoon. Maging, Lord, sa magpapaawit, ang iyong tinig, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, ng awitin, Panginoon, ang mapag-aralan, Panginoon, at maranasan ng bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang maghahatid po, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, sa araw ng linggo. Ikaw po magbigay ng karunungan, Panginoon, sa aming pong pastor na mangunguna, Panginoon, sa gawain ito. Sa lahat, Panginoon, na may gampanin, Lord God, sa aming pong gawain. Ikaw po ang Panginoon na magbigay ng karunungan, kalakasan, kagalakan, Panginoon, para, Lord God, ay makaharap po kami sa iyo sa araw ng linggo na punong-puno ng kagalakan at excitement, Panginoon, para ikaw ay mapaglingkuran. Dalangin din po namin, Panginoon, sa gabi ito, ang Biblical Adel Academy, Panginoon. Ang bawat estudyante po, Panginoon, na pumapasok at napasok, Panginoon, sa taong ito. Dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng mga estudyante, sa mga magulang, Panginoon. Nawa, Lord, magkaroon po ng sapat na enrollees, Panginoon, ang Biblical Adel. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa bawat namumuno, Panginoon, sa bawat guro, sa bawat staff, Panginoon, na nagtatrabaho, Panginoon, sa Biblika. Lord, ikaw po ang manguna, Panginoon, sa school na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ginagamit mo ang paaralang ito para maabot, Panginoon, ang napakaraming kabataan, Panginoon. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na kumilos maging sa ibang paaralan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Ito po ay tinataas namin sa iyong pangalan, Panginoon. Amen. Maglaan naman po tayo ng ilang sandali para ating ipanalangin ang ating mga pamilya.
those who trust me. I would be pure, for there are those who care. I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to dare. I would be brave, for there is much to dare. I would be friend of all the foe, the friendless. I would be giving and forget the gift. I would be humble, for I know my weakness. I would look up and laugh and love and lift. I would look up and laugh and love and lift. I would be prayerful through each busy moment. I would be constantly in touch with God. I would be tuned to hear His slightest whisper. I would have faith to keep the path Christ trod. I would have faith to keep the path Christ trod. Tayo po ay magwakas sa pananalangin. Ipagpasalamat po natin sa Diyos ang Kanyang pinahintulot na gawain natin sa gabi pong ito. Atin pong iyo po ang ating mga ulo sa Kanyang harapan. Ipinagpapasalamat namin sa iyo, dakilang Diyos, ang amin pong naganap na pananalangin sa gabi pong ito. Nananampalataya kami, dakilang Diyos, na iyo pong dininig ang amin pong mga panalangin sa iyo sa oras na ito. At patuloy na kami ay ginagabayan mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang kami ay dalhin sa iyong kalooban, upang sa bawat araw ng aming buhay, lalo't higit sa aming mga pananalangin, ay maiayon namin ito, O Diyos, sa iyong pong mga kalooban, nang sa gayon kami ay makapagbigay ng kapurihan sa inyong pong dakilang pangalan. Ilagay mo kung gayon sa aming mga puso ang patuloy na pagnanais na ang pananalangin, O Diyos, ay maging kultura ng amin pong buhay sa araw-araw, at nang sa gayon ito ay hindi maging ordinaryong seremonya lamang na aming ginagawa tuwing araw ng Miyerkules. Sa halip ito ay magiging bahagi ng aming buhay. Ito, O Diyos, ay magiging kultura po namin. Ipinagpapasalamat din po namin sa iyo ang mensaheng aming napakinggan sa sa gabi pong ito na dinala ng iyo pong lingkod, na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan na magkaroon ng isang makadiyos na kahabagan. Dakilang Diyos, ang amin pong dalangin kung paano kami ay kinaawaan mo at kinahabagan. Tulungan mo rin kami na ito ang maipamuhay namin at maipadama sa amin pong kapwa, upang nang sa gayon dumaloy din sa amin ang kahabagan mo
at magamit mo kaming instrumento, O Diyos, upang pakalatin ang iyong kahabagan sa mundong ito na puno ng galit, puno, O Diyos, ng hinanakit at pag-iisip na manakit ng kapwa. Bilang iyong mga anak, tulungan mo kami na mag-present sa mundong ito ng ibang larawan ng pagpapatawad, larawan ng paggawa ng mabuti, larawan ng aming pong Panginoon Hesukristo, upang kami din ay magamit mong instrumento upang akayin ang maraming tao sa inyong pong paanan. Kayo po ang nakakaalam ng aming pong kasalukuyang sitwasyon sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay. Gayon din po sa aming pong pamilya, sitwasyon ng aming pamilya, ang sitwasyon ng aming pamayanan, at ng aming buong bansa. Kayo po ang nakakaalam, O Diyos, ng struggles ng bawat isa sa amin at ng bawat pamilya. Kaya naman patuloy na itunghay mo sa amin ang iyong mapagpalang mukha at patuloy na abutin mo nawa anuman ang aming mga pangangailangan. I-sustain mo kami, O Diyos, sa kalagitnaan ng krisis na aming pinagdadaanan. Sa gayon ay makapagpatuloy pa rin kami, hindi lamang sa aming pamumuhay, kundi higit sa lahat sa aming pong paglilingkod sa iyo. Ipagkaloob mo kung gayon sa amin ang iyong banal na bendisyon. Paging dapatin mo po ako na iyong abang lingkod na magbibigay nito sa iyong iglesyang nagkatitipon sa kanilang mga tahanan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. At ngayon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Patuloy nawa tayong pagpalain ng Diyos.